Umpisahan muna natin. Nako, ito, hindi na alam kung paano gagawin ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Biruin mo, simula ho, nag-umpisa sila, mga kababayan. Nag-umpisa sila doon sa Davao, nung nagmaisog-maisog sila, no? O mautog-mautog sila, mga bossing. Davao! Eh, syempre, saan ka pa? Ano i-expect mo pag sa Davao nag-umpisa ng maisog yan? Madaming tao, madami ang dadalo. Ano po? Doon natin unang-unang narinig ang dating Pangulong Duterte na sinabi na meron tayong bangag na presidente. Di kalaunan no, yung mga sumunod na kanilang mga maisog o mautog. Hindi na po tinatao, mga kababayan. Ba't ang puti ng mukha ko dyan sa TikTok? Ano ba napindot ko? Ba't ang puti ng mukha ko dyan sa TikTok? Oh, hindi na ho tinatao, mga bossing. Eh bakit? Eh natural. Ikaw ba naman makarinig sa isang presidente? Walang katotohanan yung sinasabi mo, di ba? FF? Oh. Dati kang Pangulo, no? Iginagalang ka ng sambayan ng Pilipino. Pati ho ako nakasuporta kay dating Pangulong Duterte. Kaso, di kalaunan, eh, panay fake news na po ang pinagsasasabi, mga kababayan. Panay, adik si Marcos. Ano po mangyayari doon sa mga sumusuporta sa kanya? Bilang isang taga-suporta ho nila, mga kababayan, isa po ako sa nawalan ng gana. Na po, isa ako sa nawalan ng gana, mga bossing, dahil doon sa mga paratang. Inanalyze ko pa, no? Tapos sabay makikita natin, madaming mga katanungan sa kanila na ayaw nilang sagutin. Iniiwasan nilang sagutin, mga kababayan. O di ho ba? Mawawalan ka talaga ng gana sa pagsuporta ho sa kanila, mga bossing. Tapos eto, meron po silang mga kandidato na ang tanging maririnig mo lang ho sa kanila, bring him home, paulit-ulit. Yung tipo ho bang yung pati ho yung mga kandidato nila, hindi na po natin malaman kung kumakandidato po sila dahil kay Pangulong Duterte lang po o dating Pangulong Duterte, hindi na po dahil sa Pilipinas. Pajulit-julit na lang po yung mga pinagsasasabi nilang gano'n. Although alam naman ho natin na kahit manalo yung Duterte, tapos dagdagan daw po ng 2, dalawa pa kasi 10 lang di ba? Duterte plus tubol daw ho, mga kababayan. Kailangan na kailangan ni BP Sara yan no? Kasi kailangan niya siyam na boto para hindi siya ma-impeach. Kaya nga ho, di ba? Ano sinasabi niya? Bakit ako yung binabanatan nyo? Hindi naman ako yung tumatakbo. Pero sa lahat to, kita mo yung pangangampanya niya. Uy, ano yun? Join my team. Salamat po, Ma'am Chris Rose. Di ba? Kaya ho, magtataka pa ho ba tayo kung ganito yung makikita natin sa kanilang mga campaign rally? O, tingnan nyo ho. Duterte! Duterte! O, pati ho pagsigaw ng dati, Duterte! Duterte! Ganun ganado. Ngayon po gutom na. Mga kababayan, kung kailan inilabas yung 20 pesos na bigas, lalo po silang taggutom. Lalo pong parang walang lakas na. Siguro napagod na din ho. No? Yung kauulit, paulit-ulit, nasigaw nila, Duterte, Duterte. Ayun. Pahina na ho ng pahina, mga kababayan. Naalala ko, nagmautog sila doon sa New York. Itinapat nila doon sa araw ng kalayaan. No? Ang ginawa nila, nakisama sila sa parada nung araw ng kalayaan. Isinaksak nila yung mautog nila doon sa araw ng kalayaan. Tapos binidyo, eto po, ang dami namin, na nakasama o sumama sa mautog, Pero ang katotohanan, mga kababayan, kumbaga, nag-gate crash ho sila. Doon sa mismong doon sa mismong parada nung araw ng kalayaan doon sa New York. Di ba? Nakisali ho sila. Parang nangaagaw na, eto lahat po itong mga tao na kasama namin. Lahat po yan sumusuporta sa mautog. Walang kamalay-malay yung iba, yung iba nagdadaos ng Independence Day. Tapos ang pangulo nila,
kumbaga, ang suporta nila ay na kay Pangulong Bongbong Marcos na ituturo na sila nung mautog. Eh, yan, kasama namin lahat yan. Yung pala, hindi totoo, mga kababayan. O, isa nga sigaw! Duterte! Oh, Duterte! Salamat! Mabuhay ang Pilipinas! hindi pa, nakita nyo ho, yung tao kung gaano kadami. Akala ko ba hindi si dating Pangulo Duterte yung tumatakbo sa Senado? Ay, hindi, baka sa ano to. Baka sa Davao to. Pero saglit lang ha, kung yan lang, kung ganyan kadami lang, ang uma-attend sa campaign rally para doon sa nakakulong, mahina iyan. Kaunti yan. Ano po? Kaunti yan. Baka pati yung pagka-mayor ng dating Pangulong Duterte, hindi maipanalo. Biruin nyo mga kababayan, siguro iniisip nung mga taga Davao, no? Pag binoto natin to, wala naman din, hindi naman tayo mapapaano nito eh. Hindi naman din tayo mapapangasiwaan nito eh. Nakakulong to eh. Ba't hindi na lang tayo bumoto nung matagal ng gusto natin subukan, no? Total naman dito sa mga Duterte, ang tagal na nilang mayor, hanggang ngayon baha pa din sa Davao. Hanggang ngayon ganire pa din ang ating buhay. Sumubok naman tayo doon sa Nograles. Ba? Bakit huka nyo mga kababayan? Kasi ang nakikita kong diskarte nung kampo ni dating Pangulong Duterte, tuloy ang laban, no? Tuloy ang laban. Tapos, kapag ka naipanalo, siyempre si Baste ang tumatakbo na vice mayor. Pag nanalo din yon, tapos sasabihin, sige, kasi hindi na tayo mapangasiwaan ng dating Pangulong Duterte. Ang gagawin namin si Baste na ulit. Nako, di parang tuloy-tuloy lang ho, mga bossing, yung mga, ilan ba yun? 37 o 38 na positibo sa droga doon mismo sa kanilang munisipyo. Ganun lang din ho yun, mga kababayan. Di ba? Tingnan niyo po ito. Yung isang maisog nila, yung isang mautog nila. Ganun din ho no? Ginaya din po yung style ng New York. Vancouver! Lapu-Lapu Block! Kumbaga, ito, nakisali din daw ito sa Lapu-Lapu parade. Stop. Wala, konti pa din ho no? Pero inyo, mga kababayan, pag ganyan ho, yung nakita ninyo, no? Naglalakad doon sa kalsada, may hawak, maisog. Nagpaparada kami, tapos ilan? 15? Sumama.